So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's content, ayan, for first impressions review tayo sa very affordable na entry-level 5G smartphone na nilabas ni Infinix today, which is the Infinix Hot 60 Plus 5G. Maganda kaya to, ito na kaya perfect na 5G smartphone para sa'yo. Tara, check natin. So yan, another very affordable smartphone na naman ang ating itatakel, and this time, ito naman ang Infinix Hot 60 Plus 5G. So, very affordable na 5G device na pwede nyo ma-purchase ngayon 2025. At syempre, bibili rin tayo na ito. Stay tuned lang mga idol. At when it comes sa kanyang presyo, grabe, 5G device, pero merong SRP na pang entry-level smartphone. So, ang SRP na ito, isa sa 7,999 pesos or almost 8,000 pesos for the 8GB 256. So, yan yung possible price din na pwede nyo makuha sa online. So, syempre, pag binili nyo to sa online, there's a possibility na makuha nyo to na mas mababa. 7 plus din siya, siguro mga 7.2, mga ganyan. Very, very affordable na 5G device na pwede nyo ma-purchase. At sa pa ba tayo bibili ng mura at legit na bagsak presyo na Infinix Hot 60 Plus 5G? Dito yan, sa ating video, dito sa view products natin. Dito kayo bibili ng Infinix Hot 60 Plus 5G dahil meron pong special voucher na naghihintay sa inyo na up to 1,000 pesos off ang pwede nyo makuha dito sa bagong labas na smartphone ngayon ni Infinix. So yun, nakakatuwa ngayon 2025 and naglalabasan na rin ng mga affordable 5G devices na karamihan din naman naghahanap na karamihan ng consumers natin naghahanap na talaga ng 5G device na magagamit nila ngayon na kumbaga gusto nila future-proof ng device nila. At very interesting din yung nilagay nila na chipset dito sa Infinix Hot 60 Plus 5G. Hindi Dimensity 6300, mas level up ng konti ang pinrovide nilang chipset dito. So again, this is not a full review. Ito po ay first impressions review. Nagbibigay ako ng first impressions sa mga bagong labas sa smartphone, yung kanilang price, specs, and yung availability. Pero yun, bibili rin tayo neto, no worries mga idol. Order na ako neto at hopefully makuha natin siya ng maaga para ma-review, unbox, and game test na natin agad-agad itong Infinix Hot 60 Plus 5G. So unahin natin i-tackle yung display neto. So yung display netong device na to is 6.7 inches. Sad to say, it is an HD Plus 720p resolution with 120Hz screen refresh rate at mataas din naman yung nits of brightness na ma-offer niya. Sa OS, out of the box, na Android 15 siya with XOS 15. Sa chipset, ito very interesting. MediaTek Dimensity 720 chipset with an octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.2 GHz. And sa GPU niya, sad to say, it is not a Mali GPU. Meron siyang GPU na IMG BXM 8256. So for me, medyo new yung sound ng GPU nito, kaya titingnan nga natin to sa game test natin kung maganda ba ang flow ng performance ng IMG BXM. Sinasabi nila it is part of a Power VR na GPU. So tingnan na lang natin sa ating chips, sa ating game test and sa review natin. So sa camera niya, meron siyang 50 megapixel main and an 8 megapixel front facing camera. So meron din to yung umuuso ngayon sa Infinix na nakikita natin sa Hot 60 series, yung one tap button nila na parang sabihin na nating action button ng iPhone. So ganun din naman siya, very useful na button na pwede nyo personalize yung shortcut kung anong gusto nyong application ng ma-open dyan sa one tap button na yan. And when it comes sa battery, meron tayong 5200 mAh na removable battery with 18 watt fast charging at meron siyang rating na IP64 water and dust resistant. So yun mga ka-J-Vlog, nalaman nyo na yung price, specs, and availability ng Infinix Hot 60 Plus 5G. Ayan, kung interested nga kayo bumili niyan, i-click nyo na tong view products natin. Mura at bagsak presyo lang dyan ang Infinix Hot 60 Plus 5G at meron pong special voucher na naghihintay po para sa inyo. So next is bibigay ko sa inyo overall first impressions ko dito sa device na to para makatulong din sa inyo kung perfect bang bilhin itong Infinix Hot 60 Plus 5G. So unahin natin i-tackle yung display. Display is all goods naman when it comes sa screen size, sa punch hole, sa refresh rate. Pero I think sad to say talaga, HD Plus 720p nakakalungkot lang na na-offer sa Infinix Hot 60 Plus 5G. Siguro meron din akong naintindihan kung bakit HD Plus 720p para mag-giveaway sa 5G connectivity. So kung 4G to, tapos ganito yung price niya, HD Plus 720p sa big no-no. Pag 5G siya, sa ganitong price, tapos HD Plus 720p, siguro medyo ma-accept pa natin kasi yun nga,
kailangan siguro ni Infinix na mag-giveaway when it comes sa cost cutting ng device. Kaya, in-offer lang nila is HD plus 720p para ma-meet yung 5G connectivity sa murang halaga. Usually kasi mga 5G connectivity natin is nasa 10,000 pataas, diba? Minsan nagsisale lang, pero itong Hot60 Plus 5G is SRP niya is 8K. Baka may possible din na makuha natin to ng mas mababa. So, super duper affordable na 5G device. Next yung chipset. So sa chipset nga sinabi ko sa inyo, very new nga sa pandinig ko yung GPU niya, IMG BXM. Pero na-try ko na rin, nakatry na ako ng several times din ng IMG BXM na chipset. I think sa ano yun Poco M7 Pro. Basta yun basta nakatry na ako niyan. So far so good. Pero tingnan natin to, bago rin sa pandinig ko tong chipset na to, MediaTek Dimensity 720. So mas konting upgrade siya sa MediaTek Dimensity 6300 kasi 7 series to di ba? 6 series, 7 series. So expect natin na mas maganda konti siguro ang performance ng 7020. So, abangan nyo na rin ating game test dito sa device na to. Next is sa camera. Sa camera, specs-wise, yan na rin naman yung more on common na nakikita natin sa mga devices including 5G. Na huwag kayo malilin lang na naman sa camera neto. Nakita nyo 3 butas. Pero in reality, isa lang talaga ang camera ang gumagana. Minsan flash, minsan sensor, yun lang. Pero ang isa lang talaga lente nito 50 megapixel at yung front facing camera niya is 8 megapixel. Hopefully, maganda performance when it comes sa camera sa murang 5G device. Usually kasi nako-compromise yung camera pag murang 5G. Pero tingnan natin dito sa Infinix Hot60 Plus kasi meron nga siyang AI capability naman sa photo tulad na lang sa Infinix Hot60 Pro, 60 Pro Plus na try natin na pag nag-take tayo ng photo, after taking the photo, ine-enhance pa ng ating AI. Next, yung RAM at ROM. RAM at ROM is very, very reasonable naman. 8GB 256. So, marami na kayo malalagay dyan sa storage na yan. And of course, yung RAM is the best minimum na pwede natin makuha. Even 5G. Buti nga, 8GB. Yung Samsung nga, may 5G sila. 4GB ang RAM. Kasi siguro, yun nga, para ma-giveaway sa 5G. Pero dito sa Infinix, nakakatuwa naman ang transient kasi mina-mindset nila, the most important thing talaga ngayon is RAM at ROM din. Na ngayon 2025 is 8 or 6 na the best. Wala na sigurong 4GB pag mga ganito mga presyohan, diba? And in reality talaga 128 bumababa na rin or lumiliit na rin. 256 the best minimum na rin na pwede natin makuha sa ganitong presyohan, even 5G devices. 128, usually more on common, makikita na natin yan sa 6,000 pesos pababa dapat, diba? Next, yung kanyang AI button nga. Yung AI button nito, yung adaptive one-tap button nito is parang action button ng iPhone dito, yung sa gilid, na pwede nyo i-customize kung anong specific application na pwede nyo i-open pag na-tap yan. Okay naman na addition sa mga Infinix devices when it comes sa button niya. Very, very convenient din. Next, sa battery, alam ko, karamihan ng mga smartphones kayo ng battery, 6K, 7K. Pero dito, beyond 5K din naman, 5200 mAh. Pero the sad part is the charging rate, 18 watts. So, even 5G sa ganitong presyohan, sana hindi na 18 watts mga 33 watts at least, para naman din mas, very convenient mag-charge. Pero siguro, dadahilan na lang natin, kaya siguro 18 watts siya, dahil sa 5G connectivity niya na sobrang mura nilang in-offer sa ganitong price tag, diba? Kaya meron ding mga specification na mo-compromise tayo dito. Again, wala pong perfect na smartphone. Kung gusto nyo ma-achieve ang isang feature sa murang halaga lang, syempre may mo-compromise po na specification yan na hindi natin pwedeng makuha. Tulad na lang dito sa Infinix Hot60 Plus 5G, ang na-compromise dito na specifications para ma-meet ang 5G connectivity is yung resolution, HD plus 720p at yung charging rate niya. Kasi usually, pag ganito mga 4G na high-end is nasa mga Full HD plus 1080p, 33 watts, 45 watts, diba? Pero dito, since 5G siya sa murang halaga, yan ang na-compromise yun yung isa-sacrifice natin dito sa Infinix Hot60 Plus 5G. So, hopefully, nakatulong to sa inyong buying decision when it comes sa murang 5G devices. Definitely, napakasulit na smartphone ngayon. So, murang-mura lang siya at pwede niya siya makuha pa ng mas mababa dito sa ating View products. Abangan nyo lang po yung full review, game test, and unboxing natin dito sa Infinix Hot60 Plus 5G. Kaya ano pang hinihintay nyo mga idol, hanggang mura, hanggang may sale pa, ibili nyo na itong smartphone na to. Up to 1,000 pesos off po ang pwede nyo makuha na voucher dito sa ating product link.